Pakishare nyo po para makita ng ating mga kababayan itong video na to. Pakishare para makita ho nila kung paano po kabalasubas sila magtrabaho sa flood control project. Ngayon versus sa panahon ng Duterte administration. Malayo ang diferensya. Masayang araw, mga ka-PL. O bago po natin pag-usapan itong maanomalyang flood control project, mga kababayan, kasi meron pong bagong in-reveal itong si Secretary Bonoan, mga kababayan, tungkol po sa sinapit ngayon ni Engineer Alcantara ng Bulacan District, mga kababayan, kung saan ito di umanong lugar na ito ay pinakatalamak pagdating sa flood control project. Mamaya malalaman nyo po kung ano po itong in-reveal ni Secretary Bonoan, mga kababayan. Sesegue lang po muna tayo. Sandali, kaunti lang naman, mga kababayan. Dito po sa pangyayari ngayon sa buhay ni Jam Magno. Alam kong binibira po ninyo itong babaeng ito, mga kababayan, noong mga nakaraang buwan. At maraming buwan na pala ang nakalipas. Maraming mga kaibigan nating DDS ang galit na galit dyan kay Jam Magno. O ngayon, sigurado, matutuwa ho kayo. Lalo na yung mga galit na galit. Gustong manakit kay Jam Magno. Alam niyo ho ba kung ano ang nangyayari sa buhay-buhay niya, mga kababayan? Paborito to ng mga marites tong issue na to, sigurado ako. Di ba meron ho siyang jowa? Ibig sabihin, mister. O kasi nga, pinakasalan ho siya, mga kababayan. Pero alam niyo ho ba ang nangyari ngayon? Maaaring yung iba sa inyo alam na. Pero alam ko marami po sa inyo ang hindi po nakakaalam tungkol po sa nangyari sa buhay-buhay ni Jam Magno, mga kababayan, na si Jam Magno at itong kanyang mister ay hiwalay na, mga kababayan. Alam niyo po kung ano nangyari. Basta itong kanyang naging mister na ang alam mo pangalan ito? Sa Ed lang, mas kilala ito sa Ed eh. Mamaya, malalaman po natin yung buong pangalan niya. Ginombag, ginulpi pala di umano ito ni Jam Magno, mga kababayan. Nako, marami palang sinasabi itong si Jam Magno dito sa kanyang Mr. Di umano, mga kababayan. O eto, basahin po natin ang balita. Sesegue lang tayo ng kaunti. Mamaya na po yung flood control naparami ho na to na po tayong content tungkol dyan Sarili nating content, flood control project. Sa Birada Aguila, flood control project pa rin. Medyo nakakaumay na, naha-high blood na ako O dito na muna tayo kay Jam, mga kababayan. Meron pong naging post itong kanyang jowa. Basahin ko po muna itong balita. Kita nyo naman siguro yan, litrato nilang dalawa, mga kababayan. Si Jam at saka itong lalaki nga, na si Edgar Concha Jr. Yun, ang kanyang pangalan. Mr. ni Jam. Ayan na Mr. ni Jam Magno. Nagsiwalat ng naranasan umanong abuso. Haba! Inaabuso di umano ni Jam Magno itong kanyang mister, mga kababayan. Mamaya, makikita niyo po yung litrato. Bugbog ho yung lalaki. Parang hinataw ho ng matigas na bagay. Parang napalo ng bote. Ganun ba? O kinalmot. Basta, injury ho talaga. Pwede siyang kasuhan dito. O naglabas ng medical examination result ang mister ni Jam Magno na si Edgar Concha Jr. bilang patunay sa naranasan niyang abuso. Hala, tuloy yung ating mga kababayan sa comment section dito po sa binabasa ko.
kinantsawan po si Jam Magno at pinaratangan pati na baka psychotic di umano itong babaeng ito. Meron di umanong saltik, ika nga. Sila po may sabi hindi ako. Makikita nyo naman po dito sa sa mga comment section O sa latest Facebook post ni Edgar nitong Biyernes, Agosto 22. Kaninang umaga lamang po. Makikita sa resulta ng medical exam na nagkaroon siya ng multiple abrasion sa left temporal area. Dito ito yung kaliwa ko, ito yung kanan ko. Mirror lang po itong aking cellphone. Soft tissue contusion. Ayan. Hematoma sa left sclera at nail scratch sa kaliwang braso dito. Matinding bugbugan ang nangyari siguro dito mga kababayan. Pero yung lalaki, syempre, takot po siguro na baka masaktan niya si Jam Magno, mahirap na, baka siya pa ang ma-demanda. So baka pinabayaan na lang po ng lalaki na siya na lang ang bugbugin nitong si Jam Magno. At ayun nga ang nangyari, nagkanda pasa-pasa, hematoma Tapos may mga kalmot dito at kung ano-ano pa na mga inabot o sanhi ng kanyang pang-aabuso di umano. So, ito po ang sabi mismo ni, tawag nito, Edgar Cancho. Dating mister o mister pa rin naman kasi nasa papel legal silang ikinasal It's funny how immediately deleted all your recent posts against me after I gave a warning that I would expose you for who you really are. Saad ni Edgar. So, in-expose pala nitong si Edgar, mga kababayan, kung ano ang pagkatao nitong si Jam Magno. Dagdag pa niya, well, remember this? Ako pala si Ed, ang tinatawag mo na bayot, buang, and abog. Sana masaya ka na sa ginawa mo. Ayun. Maliban po sa physical na pananakit di umano nitong si Jam Magno, mga kababayan, nakaranas din pala itong si Edgar Cancho ba ito? Itong si Edgar ng emosyonal na pananakit ni Jam, itong pagtawag nga sa kanya na bayot, At tawag nga abog, kumbaga alikabok ka lang. Parang mata pobre ang datingan ba, mga kababayan. Samantala, wala namang binanggit na pangalan si Edgar kung sino ang nasa likod ng naturang pang-aabuso. Yes, walang binanggit. Pero dito sa balita, binanggit po. Nakita niyo naman kasi siguro kanina, ngunit, pinagpapalagay ng ilang netizen na si Jam ang may kagagawa nito. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Komento po ito ng mga netizen. Para sa akin, sir, change your status na, sir. Gawin mo ng single, tama yung maghiwalay na kayo ng ex mo kaysa habang buhay mong pagtitiisan ang ugali ng ex mo. Love yourself, sir. Wag mo nang i-expose ang katotohanan at hindi mo na kailangan patunayan na wala kang kasalanan. Ikaw mismo ang nakakakilala sa ex mo. Kung gusto mo ng peace, manahimik ka na lang at ilipas din yan sa buhay mo. Just move on for the next chapter of your life. Hala, ito pa isa. Hala, naanajud sakit si Jam, mentally ill jud siya. Kung gibawsan pa na ni mo, sir, murag, madislocate jud ang panga
sa maligno. Kung baga sa Tagalog, kung ginantihan mo yan, sir, madislocate daw ang panga nitong si Jam Maligno. Kasi maligno po yung, ano na eh, yung bansag nila kay Jam eh. Ayaw pang deactive Jam ha. Ayun, ito yung mga basher ni Jam. O, sabi, wag daw siyang mag-deactive. O, ito pa, psychopath na Jam Magno. Ayan. Hindi ako sabi, nagbabasa lang ako, ha. Nakawala sa anak sa devil, sir. Ayan, grabe po ang mga comment, mga kababayan. Hala, grabe man ni si Magno oy, naa siya sakit, dili na ni mabuhat sa normal na tao. Diyos ko po, tulpo na sir, didto makuha jud. Kakuha jud ka hustisya, tabangan jud kanila. Halos naman kaniya butan Hans. Oy, ano yun? Hindi ko maintindihan. Ang lalim ng ano niya. Hindi kulang sa letra kasi. Ano ba? Jejimon, ika nga kung mag-message. O kung mag-type pala. O baka typo error lang siya, mga kababayan. Yan na nga. Yan na nga ang mga... Ito pa, last. Matatandaan noong Desyembre 2023 ay kinasuhan si Jam ng psychological violence na paglabag sa Section 5 ng Section 3-C ng Republic Act o RA 9262 o an act defining violence against women and their children, mga kababayan. Yan po ang nangyaring ganap sa buhay-buhay ni Jam Magno, mga kababayan. Ngayon, meron po akong nakuhang litrato, mga kababayan, tungkol po, teka lang, nandito ba yun? Nasa isang cellphone ko. Pero sige, pupuntahan ko po yung mismong, tawag nito, mismong Facebook ni nitong si Edgar Cancho ba yun? Edgar, ayun, Cancho, Concha pala. Edgar Concha Jr., mga kababayan. Ito ho, ayan, ipakita ko na dyan. Ayan po, Yung binasa ko kanina, ito din yun. Ayan. Pero, ang mga litrato, yung medico-legal ho, mga kababayan, ayan. Ito yung mga litrato ho. Ayan, makikita nyo naman po. Yan, kasama yung medical legal at yung itsura ng lalaki. Medyo ginawa ko lang black and white para hindi tayo mayari ni YouTube. Ayan may mga gas-gas. Medyo yung mata niya, pula ho yung, imbis na puti, di ba may itim tayo sa gitna, imbis na puti yung ganto sa gilid, namula. Hindi nyo lang masyadong makita kasi ang liit, hindi ko po nilagyan, baka bawal po sa community guidelines ni YouTube. Pero ako nakikita ko ho dito. Pero ayan Ayan di ba? Tama na ho, baka mayari tayo na YouTube. Ma-demonetize yung ating YouTube channel. Okay? Yan po. Ano pong masasabi ninyo sa inyong kumari na si Jam Magno, mga kababayan? Mga DDS, na galit kay Jam Magno, hala sige, birahin nyo na. Joke lang. Bahala kayo. Puntahan nyo siya sa sarili niyang lungga at parang lalayas na naman yata yung ale, no? Parang pupunta na naman yata ng, tawag nito, ng ibang dimensyon. Magpapakalayo-layo muna siguro, no? Para matakasan niya itong problema niya. Hindi yung ibig sabihin demanda, kundi yung kontrobersiya na kinasangkutan niya ngayon. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron pong naging pahayag itong si 2nd District Representative Rolando Valeriano tungkol po kay Pastor Kibuloy. Natawa ako. Saan ba galing tong taong to? Ito, inihayag ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano nitong Huwebes
Agosto 21 na dapat harapin ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Sir Rolando Valeriano, nasaan po kayo noong sumuko po si Pastor Apollo Kibuloy? Wala ho ba kayo nung sa Pilipinas? Nasa Mars ho ba kayo? Kayo ba'y nasa Amerika? Okay lang, maintindihan namin kung nasa ibang bansa ho kayo. I'm sure nasa Pilipinas kayo nung mga araw na yun, sir. Hindi nyo ho alam na si Pastor Apollo Kibuloy nasa kustodiya na po ng mga otoridad ng Pilipinas? Tapos sasabihin mo pa na dapat harapin ni Pastor Kibuloy itong mga inaakusang kaso sa kanya. Di ba ganyan nakapiit siya ngayon? Nagpapapansin ka ba, sir? O nililigaw mo lang yung issue? Kasi di umano kayo-kayo dyan na mga nasa House of Representatives, sangkot di umano yung, ayan, basta yun na yun. Ayaw ko na lang ituloy. Di ba? Hindi kaya panlilihis lang ito sa issue, sir? Total, mula nung pinag-usapan ng ilang araw ang tungkol sa flood control project, biglang naglabas halos lahat ng media outlet na tungkol dito kay Pastor Apollo Kibuloy na gusto di umano i-extradite ng Estados Unidos. Sabay-sabay yun na sa pagkakaintindi ng ating mga kababayan, panglilihis lang sa isyo. Sinakyan nyo to para malihis yung issue tungkol sa flood control project. Sir, kaklaruhin ko lang. Hindi kaklaruhin. Ipapaalala ko lang po sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy po, hinaharap niya na po dito sa hukuman sa ating bansa itong mga inaakusa sa kanyang kaso. Sado naman kayong halata. Sado po kayong halata na nakikiangkas lang sa issue dito kay Pastor. Sir, ang numero unong issue pa rin po ngayon, flood control project. Huwag niyo pong lililes. Huwag niyo kaming inuuto. Okay. Ito pa. Binigyang diin ni Representative Valeriano na kailangang patunayan na gumagana ang hustisya sa bansa. Talaga ba? Gumagana ba? Sir, gumagana ba? Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong ginawa sa kanila? Di ba dapat bago siya dalhin sa Dahig, Netherlands, dapat dito muna siya litisin sa ating bansa? Bakit dinukot? Bakit biglang dinala sa Netherlands? Gumagana ba? Hindi ko naman inaakusahan ang hustisya ng ating bansa, pero sa mga napapansin lang, no? Mapupuna talaga. Di ba? Eto pa. Dito, pantay-pantay ang treatment natin. Whether sikat kang tao o hari ka dito. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mananagot ka. Giit ng kongresista. Huwag kang mag-alala, sir. Dahil kung matapos na po itong mga inaakusa kay Pastor Kibuloy dito sa ating bansa na ngayon kasalukuyang dinidinig naman at hindi niya naman tinatakbuhan, kung sakasakali man na siya mahatulan sa ating bansa, siyempre pagbabayaran niya muna dito sa ating bansa. Pero kung hindi, kung yan ang ninanais ng Estados Unidos na kunin siya para
panagutin sa mga di umano'y nagawa niya doon sa Estados Unidos, sa palagay ko, kayang-kayang harapin niya ni Pastor Apollo Kibuloy at patunayan doon sa kanilang hukuman na lahat ng inaakusa sa kanya, gawa-gawa lang. Dahil kung malulusutan niya dito sa ating bansa, na parehas lang naman ang ibinibintang sa kanya, kaya niya ring malusutan doon sa Estados Unidos. Huwag mo kayo mag-alala, sir. Sinakyan ko lang yung mga sinabi mo at hindi ko naman ito masyadong siniseryoso kasi alam ko naman na ang punot dulo nito, ang flood control project, nakikiangkas ka lang sa issue dito kay Pastor. Period. Yun lang. Nagpaliwanag lang rin ako ng kaunti. Di ba? Batay lamang po sa aking kaunting nalalaman. No? Ayos na tayo, sir. Huwag niyo na po itong sakyan. Alam na po namin ang motibo ninyo. Na alin? Siyempre, maingay ngayon sa flood control Di ba? Ayos lang yan, sir. Malalagpasan nyo rin yung problema nyo dyan. Tuloy lang sa pagsisirbisyo sa ating mga kababayan. Sana marami na po kayong matulungan. Sana marami na pong matuwa sa inyo na inyong mga constituent, sir. At sana marami na po kayong magawang matinong trabaho. Okay? Pero lilinawin ko, hindi ko po sinasabing hindi po mabuti ang inyong trabaho, ha. Inaklaro ko lang, baka mamaya patawag nyo kami sa TRICOM, WADCOM. Nagbigay lang po ako ng reaksyon dito sa mga sinabi mo na parang ang tanga-tanga mo lang na hindi mo alam na dinidinig na sa Pilipinas ang kaso ni Pastor Kibuloy. Parang ang tanga-tanga nyo naman. Magtanong-tanong po kayo. Kongresista ko ho kayo Dinidinig na po. Malapit na nga ma-dismiss Bigla lang inungkat ito ngayon. Dahil malapit nang ma-dismiss, anong ginagawa nila ngayon? Gusto nilang extradite si Pastor. Style nyo bulok. Okay, eto pa, isa pa mga kababayan. Ito na po yung in-reveal ni Bunoan. Matindi to si Bunoan, Parang, parang biglang, kunwari, matino, Parang biglang, kunwari, magaling, malinis. Ay, hindi ko naman sinasabing marumi siya. Ito, sabi, sa panayam, sa Historicon ng One News, sinabi ni DPWH Secretary Bunuan na tinanggal na sa pwesto si Henry Alcantara bilang Bulacan District Engineer. Secretary Manny Bunuan, sir, ano pong ginagawa ninyo noong mga nakaraang buwan? Noong kasagsagan po ng pagtanggap nitong mga inhinyero, nitong mga kongresista na tinaguri ang kontratista, bakit hindi ho yata ninyo na monitor? DPWH po kayo, Secretary. Hindi nyo ho ba nakikita kung ano na mga natrabaho nila? Kasi kung nasubaybayan nyo pong maigi, sir, hindi po aabot sa ganito ang problema. Kung nabantayan nyo po ang mga naging trabaho nito mga kontratistang kongresista, sana walang mga flood control project na ghost project. Kung tinanggal sa pwesto si Alcantara, baka pwedeng mag-resign na rin po kayo, sir. Resign na rin po kayo. Marami naman pong pwedeng pumalit sa inyo na matino. Resign na ho kayo. Alang-alang po sa institusyon ng DPWH. Okay? Ito pa. Dagdag di Bunuan, nasa floating status na ngayon si Alcantara. Kasunod ng pagkakasangkot sa mga anomalya sa flood control project. O, kita nyo na? Hindi nyo pa pala tuluyang tinanggal Floating status pa pala itong mama. Floating, palutang-lutang pa mga kababayan. Pwedeng malaglag, pwedeng mabalik sa pwesto. Akala ko ba tinanggal? Tapos floating status. Ang gulo. Kung tanggal, tanggal na talaga.
Kung floating lang. Kasi kapag ka-floating, pwede naman, sige, patrabahuin ulit yan, ibalik yan doon sa ibang site naman natin ilagay yan. Oh, floating lang eh. Waiting lang siya kung mabibigyan pa ba ako ng trabaho o tanggal na talaga ako. Parang ganun baga. Di ba? Ang gulo nyo. Tanggalin nyo na. Pati kayo, mag-resign na rin. O, matatanda ang isa si Alcantara sa mga pangalang binanggit ni Senator Ping Lacson na may koneksyon sa mga naturang proyekto sa lalawigan. Diyan nga sa Bulacan na meron din manong pinakatalamak mga kababayan na maanumalyang flood control project. Grabe po ito mga taong ito, mga kababayan. Ang kakapal ng mukha. Hindi sila natatakot, ano? Na isang araw, lalabas at lalabas din po ang katotohanan. Malalaman at malalaman din po ng tao kung ano ang totoo. Akala siguro nila, mga kababayan, na itong ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, panluloko, kunwari mayroong proyekto pero multo na ano ba, na proyekto, mananatiling maitatago ho nila. Kita nyo, sa isang pagbaha lang na dala nitong bagyong nagngangalang Karina, doon po nagising ang ating mga kababayan na biglang napatanong dahil siyempre nabanggit na rin ni President Marcos na napakarami nating flood control project, 5,500. Kinabukasan bumaha. Teka, akala ba napakaraming flood control, 5,500 ang sabi ni President Marcos. Bakit? Lintik ang baha, lagpas sa mga bahay. Doon nagsimula ang curiosity ng ating mga kababayan. Hanapin natin ang flood control project hanggang sa mga sandaling ito. Hindi siguro na makatulog si Presidente Marcos, mga kababayan. Teka, bakit ako hinahanapan? Nag-ikot-ikot. Tinablan si Bangang. Nag-ikot-ikot, mga kababayan. Para na siyang nabuang ba? Asan yung mga flood control project? Samantalang noon, napakatagal niyang ipinagtanggol itong flood control project. Merong flood control project, sabi niya. Na-overwhelm lang. O ngayon, nag-ikot. Tinanong siya ng reporter, Mr. President, nasaan na po yung flood control project? Wala. Walang flood control. Pagkita nyo na? O, diba? Mga kababayan? Sa madaling salita, yung 5,500 na flood control, ni isa nun wala. Kung meron man, ganito lang kanipis yung semento. Ganito lang kanipis yung semento. Tapos yung ginamit na wire, mga kababayan, parang wire lang po ng laptop. Basta lang makita ng mga tao. Galing ha? O, di ba? Nakikita nyo sa... Sandali, may video ko dito. Ipakita ko sa inyo. Ha? O, ito. Ipakita ko po sa inyo ang flood control project sa panahong Duterte at flood control project ngayon, mga kababayan. Ipapakita ko po sa inyo. Pagdugtungin ko na lang po, mga kababayan, ha? Para pagkatapos ng video, okay na rin tayo. Okay? Pakishare nyo po para makita ng ating mga kababayan itong video na to. Pakishare para makita ho nila kung paano po kabalasubas sila magtrabaho sa flood control project. Ngayon versus sa panahon ng Duterte administration. Malayo ang diferensya. Kay Tatay Digong punong-puno ng mga kabilya, ang kapal ng buhos. Siguro mga isang ruler, mahigit pa nga siguro. Ngayon, ampaw, mga kababayan, walang kabilya, nilagyan na ng mga bato, tapos binuhusan ng tubig, ng semento na pambuhos, o yung buhos nga, pang flooring. Yun na.
Kaya nung lumakas ang ulan, parang ano lang, parang, alam mo yung umetsas, pasintabi sa mga kumakain. Umetsas yung mga asong, alaga mong aso, na binanlian mo ng tubig. Tapos, na-wash out na. Ganun lang eh. Kasi walang kabilya. Walang pundasyon. Basta kayo naglagay lang ng bato, tapos binuhusan ng semento, tapos na. Tinipid ang trabaho. Ito po yung video, panoorin po natin. Stone masonry. Oop. Panty. Ganito katibay ang pundasyon ng flood control project sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte.